Lumapit si Luo Fanyin. Galit na nagsabi, papanoorin mo lang ba na inaapi ang iyong pinakamamahal na anak? Pagkasabi nito, lalo pang natakot ang boss. Ito pala talaga ang anak ni Luo Chun. Nang maintindihan ni Luo Chun ang buong pangyayari, agad na naging napakasama ng kanyang ekspresyon. Ganap nang natulala ang boss. Tanging kay Mo Feng lang siya makatingin. Si Mo Feng ay hindi rin gaanong natulala. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Malamig na nagtanong si Luo Chun. Bigyan mo ako ng paliwanag. Natakot ang boss hanggang sa maihi sa salawal. Hindi. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Boom! Isang sipa ang nagpatalsik sa boss. Sinabi ni Luo Chun. Ang boses niya ay puno ng galit. Huling pagkakataon. Hindi na naglakas loob pang magtago ang boss. Kung hindi, talagang mapapatay siya. Si Ginoong Mo Feng ang nagutos sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mo Feng. Nagmamadaling lumapit para magpaliwanag. Master, ito po ay talagang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko po alam. Pak, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi. Isang sampal na ang tumama sa kanyang mukha. Nagpatambo sa kanya sa lupa. Hindi tanga si Luo Chun, narinig lang niya at alam na niya kung ano ang nangyari. Ganyan ba kita pinalaki? Nang pag-alitan siya ni Luo Chun ng ganito. Hindi na nang ahas pang sumagot si Mo Feng. Yumuko siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot kay Su Chen. Sumigaw si Luo Chun, humihingi ng tawad kay kapatid na Su. Isang malakas na aura ang bahagyang lumabas, na nagpamutla kay Mo Feng. Sinabi ni Luo Fanyin, Mo Feng, hindi ko inaasahan na ganyan ka palang tao. Iniligtas ka ni Su Chen. Hindi ka lang nagpasalamat, sinaktan mo pa siya, pagkatapos mong hindi siya matalo. Gumamit ka pa ng maruming paraan. Sobra akong nadismaya sa iyo. Mula ngayon, huwag mo na akong hahanapin pa. Ayoko nang makita ka. Nang makitang galit si Luo Fanyin, nagmamadaling nagpaliwanag si Mo Feng. Hindi, Fanyin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Pinutol siya ni Luo Fanyin. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Kumikilos ka ng padalos-dalos nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Mapagkunwari, makitid ang pag-iisip. Ano pa ang sasabihin mo? Pinagalitan ni Luo Fanyin si Mo Feng ng husto. Pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na tumagos sa kanyang puso. Tingnan mo si Su Chen. Mayroon ka bang maipagmamalaki kumpara sa kanya? Natigilan si Mo Feng. Nanigas ang kanyang katawan. Ang mga naunang sinabi ay maaari pa niyang balewalain. Ngunit ang huling pangungusap na ito ay talagang isang matinding dagok para sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Luo Fanyin, lalo pang nagalit si Luo Chun. Hindi niya inaasahan na may ganito pa palang anggulo ang pangyayari. Humihingi ng tawad kay kapatid. Sumigaw si Luo Chun. Hindi nakakatakot matalo. Ang nakakatakot ay ang matalo at hindi umamin. Si Luo Chun ay laging matuwid at marangal. Ngunit nagkaroon ng ganitong klaseng disipulo. Nakakahiya talaga. Nagpumilit pa rin si Mo Feng. Master, may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi po ito tulad ng iniisip nyo. Hinayupak. Bago pa matapos magsalita si Mo Feng. Hindi na makatiis pa si Luo Chun. Sumiklab ang kanyang galit. Isang sipa ang nagpatalsik kay Mo Feng. Natulala ang mga tao sa paligid. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi man lang pinakinggan ni Luo Chun? Direkta nang binugbog si Mo Feng. Nadisipulo pa naman niya. Sa isang iglap, lahat ng tingin ay napunta kay Su Chen. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan para pahalagahan siya ng ganito ni Luo Chun? Mabilis na nabugbog si Mo Feng hanggang sa mamaga ang kanyang mukha na parang ulo ng baboy. Sinabi ni Luo Chun, ngayon, ligpitin mo na ang iyong mga gamit at umalis ka na. Si Luo Chun, wala akong ganitong klaseng disipulo. Sobra siyang nadismaya kay Mo Feng. Master, nagkamali po ako. Talagang nagkamali po ako. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong paalisin sa sekta. Hindi na ininda ni Mo Feng ang sakit sa kanyang katawan. Gumapang siya at nagmakaawa sa harap ni Luo Chun. Hihingi po ako ng tawad. Kasalanan ko po lahat. Agad po akong hihingi ng tawad kay kapatid na Su. Agad po akong hihingi ng tawad. Gumapang si Mo Feng sa harap ni Su Chen. Akmang hahawakan ang kanyang pantalon. Ngunit naiwasan siya ni Su Chen. Umiiyak siyang nagmakaawa. Su Chen, nagkamali ako. Ako ay isang hamak na tao. Hindi ako tao. Ikaw ay mapagbigay. Huwag mo na akong pansinin. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Nangangako akong lalayuan ko na si Fanyin. Hindi na ako makikipagkumpetensya sa iyo. Ibibigay ko na sa iyo si Fanyin. Pwede ba? Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Hindi ako maaaring paalisin sa sekta. Kapag napaalis ako sa sekta, wala nang matitira sa akin. Umiiyak na parang bata si Mo Feng. Nakadapa sa harap ni Su Chen. Nagmamakaawa. Kumunat ang noo ni Su Chen. Sinulyapan si Mo Feng. Una, ayoko ng asong tulad mo.
Pangalawa, unang beses ko palang nakilala si Luo Fanyin. Walang tinatawag na gusto o hindi gusto tulad ng sinasabi mo. Bukod dito, hindi siya isang bagay na ipapasa-pasa lang. At saka, ang itsura mo ngayon ay talagang nakakasuka. Isang sipa ni Su Chen ang nagpatalsik kay Mo Feng. Hindi na niya ito pinansin pa. Lalo pang nadismaya si Luo Chen. Kung may kaunting dangal si Mo Feng, baka sakaling lamambat pa ang kanyang puso at bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan. Natatakot ba siyang mapaalis sa sekta? Hindi. Natatakot siyang pagkatapos umalis sa Martial Artists Grand Hall ay mawawala sa kanya ang lahat ng mayroon siya ngayon. Lalo pang nagalit si Luo Fanyin. Galit na lumapit at pinagsasampal si Mo Feng. Sigaw niya, nakita ko nang hindi dalisay ang pagkagusto mo sa akin. Hindi ko inaasahan na ako lang pala ang gagamitin mo para manatili sa Martial Artists Grand Hall. Sa mata mo, isa lang akong bagay na maaaring ipasapasa. Hayop ka, mabuti na lang at hindi ako nabulag. May sasabihin pa sana si Mo Feng. Ngunit tumayo na si Luo Chen. Malamig na sinulyapan si Mo Feng. Umalis ka na. Ipapaalam ko sa buong mundo na hindi ka na aking disipulo. Pagkasabi nito, napahandusay si Mo Feng sa lupa. Nawalan na ng liwanag ang kanyang mga mata. Na tila tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang tumayo si Mo Feng. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Sumasaksak patungo kay Su Chen. Kasalanan mo lahat ito. Dahil sa iyo kaya ako napaalis sa sekta. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yun sa akin? Nang makita ito, umatras si Su Chen. Binunot ang Long Yuan sword. Agad na pumulandet ang sword aura. Pinigilan ang atake ni Mo Feng. Binalikan niya ito ng suntok. Ngumisi si Su Chen. Ibig sabihin, napaalis ka na sa sekta. Pagkatapos, walang katapusang sword aura ang sumibat patungo sa kanya. Gusto pang sumangga ni Mo Feng. Ngunit huli na. Sa sumunod na sandali, dumaan ang sword aura. Kasunod ang mga talsik ng dugo. Dumura ng maraming dugo si Mo Feng. Nanlabo ang kanyang mga mata. At bumagsak sa lupa. Wala ng buhay. Kung gusto mo akong patayin, huwag mo akong sisihin. Walang bahid ng konsensya si Su Chen. Malamig niyang sinulyapan ang bangkay ni Mo Feng. Naramdaman lang na bahagyang tumaas ang chi at dugo sa kanyang katawan. Binuka ni Luo Chen ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit hindi na itinuloy. Balak niya sanang pigilan si Mo Feng. Ngunit huli na. Lumingon si Su Chen kay Luo Chen at nagsabi, Kuya Luo, nakita mo naman. Siya ang unang gustong pumatay sa akin. Nang marinig ito ni Luo Chen, umiling siya. Pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay para ipakuha ang bangkay. Sa tabi, ang boss ay natakot na ng husto. Paano niya hindi makikita ang kahalagahan ni Su Chen sa puso ni Luo Chen? Nahanda pa niyang paalisin si Mo Feng sa sekta. At siya, isa lang siyang ordinaryong negosyante. Sa pag-iisip nito, hindi na ininda ng boss ang sakit sa kanyang katawan. Gamulong siya sa harap ni Su Chen. At nagsimulang magmakaawa, Ginoong Su, nagkamali po ako. Talagang alam ko na pong nagkamali ako. Si Mo Feng po ang pumilit sa akin. Wala po akong intensyong saktan kayo. Tingnan niyo po, naayos na po ang hindi pagkakaunawaan. Maaari niyo po ba akong patawarin? May matatanda po akong magulang at maliliit na anak. Kumunat ang noo ni Su Chen. Pagkatapos ay nangaasar na nagsabi, Isa lang naman akong pekeng tao. Bakit mo ginagawa yan? Nang marinig ito, natakot ang boss. Nagmamadaling sinampal ang sarili. Nagkamali po ako. Ako po ang may mata at walang nakikita. Nagkasala po ako sa inyo. Ginoo, karapat-dapat po akong mamatay. Nagkasala po ako. Nakikiusap po ako. Ginoong Su, bigyan niyo po ako ng pagkakataong makabawi. Sabi ng boss, na tila may naisip. Nagmamadaling gumapang para kunin ang token na ibinato niya. Inialay ito gamit ang 2 kamay. Karapat-dapat po akong mamatay. Nabulag po ang aking mga mata at hindi nakilala ang inyong katauhan. Ginoo, kinuha ni Su Chen ang token. Hindi na pinansin ang boss. Ang ganitong klaseng taong kung saan ang hangin. Doon umiihip, opportunist. Ayaw na niyang tingnan pa. Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit hindi ito pinalagpas ni Luo Fanyin. Malamig siyang ngumisi at nagsabi, Ngayon, alam mo nang bulag ka. Hindi ba't napakayabang mo kanina? Sinasabi mong peke ako, at sinasabi mo pang ikaw ang tatay ni Hallmaster Luo. Pinagpawisan ng malamig ang boss. Ang ganitong mapangahas na salita, kahit patayin pa siya ni Luo Chen ngayon. May dahilan siya, nautal siya. Alam ko na pong nagkamali ako. Dahil po sa aking mabahong bibig. Hindi po ako tao. Nakikiusap po ako. Binibini. Bigyan niyo po ako ng daan para mabuhay. Inalis ni Luo Fanyin ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay medyo malamig na parang isang dominanteng babaeng CEO.
Umalis ka na. Hindi kailangan ng martial artists Grand Hall ang basurang tulad mo. Salamat po, Binibini. Salamat po, Ginoong Su. Natakot ang boss hanggang sa maihi sa salawal. Gumapang na tumayo, at tumakbo papalayo. Mabilis na nakatanggap si Su Chen ng text message. Ang kanyang account ay nakatanggap ng 100 milyong yuan. Siguro ito ang bayad pinsala mula sa boss kanina. Hindi niya mapigil ang sabihin. Ang pagnenegosyo sa mga martial artist ay sobrang kumikita. Ang mga ordinaryong tao ay nagtatrabaho ng husto sa buong buhay nila para lang magkaroon ng sapat na makakain at maisusuot. Habang ang mga martial artist ay madaling kumikita ng 10-10 milyon. Daan-daang milyon. Hindi nakakagulat na maraming tao ang gustong maging martial artist. Sinabi ni Luo Fanyin. Siyempre, malaki nga ang kinikita ng mga martial artist. Ngunit kasabay nito, palagi rin silang nahaharap sa panganib ng kamatayan. Taon-taon, ang bilang ng mga martial artist na namamatay sa kamay ng mga demonyong hayop ay isang nakakatakot na numero na. Paano pa kaya sa Abyss, VC Su? Bilang anak ng Hallmaster ng Martial Artists Grand Hall. Bagamat hindi pa siya direktang nakaranas nito, narinig na niya itong binanggit ni Luo Chan. Hindi tumutol si Su Chen. Dahil ito naman talaga ang katotohanan. Ang pagdating ng Abyss, ang mga nilalang mula sa ibang lahi ay lumabas mula sa Abyss. Napakalakas. Noong una, hindi mabilang na mga henyo ang namatay. Nagbayad ng napakalaking halaga ang sangkatauhan para maitaboy lang ang mga nilalang mula sa ibang lahi pabalik sa Abyss. Ngunit kasabay ng paglitaw ng Abyss, lalo pang lumakas ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Ang mga hayop ay nagmutate at naging mga demonyong hayop. Lumabas sila mula sa kalaliman ng kagubatan at mabilis na sinakop ang ilang mga lungsod. Ngayon, ang lugar na tinitirhan ng mga tao ay kalahati na lang kumpara sa dati. Sa madaling salita, hindi lang kailangang labanan ng sangkatauhan ang mga nilalang mula sa ibang lahi sa Abyss. Kundi kailangan din nilang mag-ingat sa mga demonyong hayop sa lupa. Napakahirap ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, tumawa si Luo Chan at nagsabi, "Kung interesado ka, maaaring ipagkatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng tindahang ito. Nasa iyo na kung paano mo ito pamamahalaan. Libre ang upa. Kailangan mo lang magbigay ng 5% ng taunang kita." Bago pa siya makatanggi, mayroon nang nag-aasikaso ng mga papeles para rito. Pinigilan niya ang taong iyon at casual na nagsabi, "Hindi kaya nagkakamali si Luo Chan. Wala talaga siyang intensyong ganito." Nagmamadali siyang nagsabi, "Hindi po, Kuya Luo. Baka po talagang nagkakamali kayo. Wala po akong intensyong ganyan. At saka, hindi po ako marunong mamahala ng negosyo." Muling tumawa si Luo Chan at nagsabi, "Walang problema. Magpapadala ako ng tao para tulungan kang mamahala. Hindi mo kailangang mag-alala." Natigilan si Su Chen. Ibig sabihin ba nito ay wala siyang gagawin? Uupo lang at maghihintay ng pera. Mabilis na dinala ang kontrata. Pumirma si Luo Chan roon at ibinigay kay Su Chen. Napansin ni Luo Fanyin ang pag-aalinlangan ni Su Chen at diretsyong nagsabi, "Su Chen, pirmahan mo na. Ituring mo na lang itong pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin." Nang marinig ito ni Su Chen, bahagya siyang ngumiti. Kung gayon, napakahalaga pala talaga ng regalo mong ito. Pagkasabi nito, kinuha niya ang panulat at pumirma. Ang mga may-ari ng tindahan sa tabi ay inggit na inggit. Ang lokasyong ito ay isang gintong lugar, ang taunang upa ay umaabot sa 10-10 milyon. At kailangan pang magbigay ng 10% ng kita. Ngunit pagdating kay Su Chen, libre ang upa, at 5% lang ng kita ang kailangang ibigay. Huwag maliitin ang 5% na ito. Para sa isang tindahang tulad nito, ang 5% na ito ay maaaring ilang milyon, o kahit 10-10 milyon. Sa mga taong nanunood, hindi pa rin nawawala ang pagkabigla sa mukha ni Leng Mengqiu. Masyado na kasing maraming sorpresa ang dinala sa kanya ni Su Chen. Isang 6-star Chi and Blood Realm ang nakatalo sa isang 3-star Chi Sea Realm. Ang pinaka-naiinis ay syempre si Lu Qingxian. Akala niya ay tapos na ang buhay ni Su Chen. Hindi niya inaasahan na simula pa lang pala iyon ng kanyang pag-angat. Ang halaga ng tindahang ito. Hindi niya kayang isipin kung gaano kalaking kita ang maaaring maidulot nito. Kung napunta lang ito sa kanya. Matapos pumirma, nasiyahang ngumiti si Su Chen. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan siya sandali kay Luo Chan at naghanda ng umalis. May sasabihin pa sana si Luo Fanyin. Ngunit nakitang umalis na si Su Chen. Kaya't nilunok na lang niya ang kanyang sasabihin. Napansin ni Luo Chan ang ekspresyon ni Luo Fanyin at hindi napigil ang tuksuhin ito. "Bakit? Nahulog na ba ang loob ng pinakamamahal kong anak?" Namula ng husto si Luo Fanyin at sinaman ng tingin si Luo Chan. "Matandang to. Hindi seryoso. Sinong nahulog ang loob? Na-curious lang ako kung saang unibersidad siya natanggap."
Ganoon kalupit ang talento niya. Tiningnan ni Luo Chan si Luo Fanyin nang may makahulugang tingin. Paano niya hindi malalaman ang iniisip ng kanyang anak? Kung walang ibig sabihin, bakit siya magtatanong ng mga ganitong bagay? Bahagya siyang ngumiti at sumagot. Luo Cheng Technical College. Luo Cheng Technical College. Nagkakamali ka ba? Ganoong talento. Sa technical school lang siya papasok. Tumaas ng ilang tono ang boses ni Luo Fanyin. Puno ng pagkabigla at hindi paniniwala ang kanyang mukha. Tumawa si Luo Chan. Tinitingnan si Luo Fanyin nang may makahulugang tingin. Iyan, kailangan mo nang itanong sa kanya mismo. Hehe, mukhang wala nang masabi si Luo Fanyin. Sa sandaling ito, nakaalis na si Su Chen sa Martial Artists Grand Hall. Gumaling na ang pinsala sa kanyang pundasyon. Ang susunod ay ang paghahanda para sa entrance exam ng Luo Cheng Technical College pagkalipas ng 1 linggo. Kahit technical school ito, kailangan pa rin niyang seryosohin. Tutal, may kinalaman ito sa pamamahagi ng cultivation resources sa Luo Cheng Technical College sa hinaharap. Ang pagpasok sa universidad ay hindi tulad ng high school, walang gurong tagapayo na pantay na namamahagi ng resources. Sa universidad, lahat ay nakasalalay sa sariling lakas. Magandang talento, mataas na lakas, makakatanggap ng mas maganda at mas maraming resources. Kung hindi, matatanggal. Ganoon talaga ang realidad. Bukod dito, mayroon pang system mission, pumasok sa abyss sa ilalim ng Luo Cheng Technical College. Patayin ang 100 miyembro ng ibang lahi. Ang pagkumpleto ng misyon ay magbibigay ng upgrade sa kanyang sword body. Ako ang lalaking gustong maging sword god, bulong niya sa sarili. Hindi napigil ang mapangiti, Su Chen. Ngunit sakto namang ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ng isang boses ang umalingaw-ngaw. Huminto siya, lumingon, at nakita sina Leng Mengqiu at Lu Qingxian na nakatayo sa likuran niya. Medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Nagtanong siya, anong kailangan nyo? Na-curious siya kung ano ang kailangan sa kanya ni Leng Mengqiu. Kung si Lu Qingxian lang, hindi siya mananatili kahit 1 segundo. Nang marinig ito, huminto sandali si Leng Mengqiu. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. At dumiretso sa punto, sa talento at kakayahan mo. Talagang kontento ka na ba sa Luo Cheng Technical College? Nandito pala para magnakaw ng tao, poach. Inaamin ko, noong sinuri ang talento mo kanina. Sobrang nagulat ako, ngunit matapos malaman na sira ang iyong pundasyon. Nagsimula na akong mag-alinlangan, para gumaling ang pundasyon. Maliban na lang kung makakakuha ka ng Yao Wang Shizu, Demon King Strukers, Essence. Ngunit alam mo rin kung gaano kahirap hanapin ang Yao Wang Shizu. Maging ang Xinghe University, para makakuha ng Yao Wang Shizu, ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Ngunit ngayon, ang iyong talento ay muli akong ginulat. Sa edad na 18, naunawaan mo na ang sword aura at nakakalaban ng lampas sa iyong antas. Ang iyong talento ay sapat na para matawag na halimaw, prodigy. Karapat-dapat na bayaran namin ang halagang ito. Kaya, Su Chen, pumunta ka na sa Xinghe University. Bibigyan ka namin ng pinakamahusay na cultivation resources. Ang isang lugar tulad ng Luo Cheng Technical College ay hindi talaga maikukumpara. Matapos marinig ang sinabi ni Leng Mengqiu, bahagyang ngumiti si Su Chen. Hindi siya direktang sumagot, sa halip ay nagtanong pabalik kay Leng Mengqiu. Medyo curious lang ako, kung pumayag akong pumasok sa Xinghe University ngayon. Ngunit hindi ko naunawaan ang sword aura. At napaka-ordinaryo lang ng ipinakita kong talento. Ano ang gagawin nyo? Pagkasabi nito, huminto sandali si Leng Mengqiu at sumagot. Kung ang halagang ipapakita mo ay hindi karapat-dapat sa babayaran naming halaga, pababayaan ka namin. Tumawa si Su Chen. Napaka-praktikal. Maganda ang Xinghe University. Pero pasensya na. Pinipili ko ang Luo Cheng Technical College. Walang dahilan. Paano siya makakapasok sa abyss kung pupunta siya sa Xinghe University? Paano siya makakapatay ng mga miyembro ng ibang lahi? Paano niya may upgrade ang kanyang sword body? Tungkol naman sa cultivation resources. Haha, huwag kang magbiro. Ako ang lalaking may system. Ang pagpatay lang ay sapat na para lumakas. Sakto namang may abyss sa ilalim ng Luo Cheng Technical College. Ang pagpasok doon para manghuli ng mga miyembro ng ibang lahi. Hindi ba't napakasaya noon? Nang marinig ito ni Leng Mengqiu, direkta siyang natulala. Lahat ng sinabi ko kanina. Wala lang. Wala ka man lang narinig kahit isang salita. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Hindi na nag-isip pa si Su Chen. Itinuro niya si Lu Qingxian at nagsabi. Dahil nasa Xinghe University siya. Nasusuka ako. Unang natigilan si Lu Qingxian. Pagkatapos ay puno ng galit ang kanyang mukha. Su Chen, anong ibig mong sabihin? Lalaki ka ba talaga para maging ganyan ka petty? Nakakatuwa ba yan? Su Chen, hindi ka na bata.
Hindi batang Yuji, childish, yan. Sumagot si Su Chen. Sige, sasabihin ko na ang totoo. May isa pa akong dahilan kung bakit ako pupunta sa Luocheng Technical College, para ipaghiganti ang aking mga magulang. Hindi ito kasinungalingan, dahil 4 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang ay nagsakripisyo habang nagbibigay ng suporta sa abis sa ilalim ng Luocheng Technical College. Ayaw na niyang pag-usapan pa ito. Sige, aalis na ako. Tumalikod siya para umalis. May sasabihin pa sana si Leng Mengqiu. Ngunit sa huli ay pinigilan na lang niya. Nakita niyang hindi talaga pupunta si Su Chen sa Xinghe University. Nang makitang umalis na si Su Chen, naghanda na ring umalis si Leng Mengqiu. Ngunit nanatiling nakatayo si Lu Qingxian. Sinabi niya, "Guro, mauna na po kayo. May kailangan pa po akong asikasuhin." Nang marinig ito, hindi na nag-isip pa si Leng Mengqiu at umalis mag-isa. Ang resulta, sa sumunod na segundo, sumunod si Lu Qingxian sa likuran ni Su Chen. Sa sandaling ito, nakatayo si Su Chen sa kanto ng kalye. Sa tapat ay ang residential area kung saan siya nakatira. Ngunit si Lu Qingxian ay nakatayo sa harap niya. Hinaharangan ng kanyang daan. Umiiyak si Lu Qingxian na parang ulan. Su Chen, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Naiinis na si Su Chen. May sakit ka ba? Sinabi ko nang wala na tayong pag-asa. Nasusuka na ako kapag nakikita kita. Talagang wala nang masabi si Su Chen. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng kumpiyansa si Lu Qingxian. Palaging sobrang kumpiyansa sa sarili. Naalala niya ang salitang delusional. Sinabi ni Lu Qingxian, Hindi ako naniniwala. Sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Aalagaan mo ako habang buhay. Nakalimutan mo na ba lahat iyon? Ngayon, ako ang nagkamali. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Pero sinaktan mo na ako. Minura mo na ako. Dapat hamupo na ang galit mo. Magbati na tayo. Ha, at saka, alam mo naman na magaling akong magnegosyo. Hindi ba't may tindahan ka na ngayon sa Martial Artists Grand Hall? Ibigay mo sa akin iyon. Tiyak nakikita iyon ng maraming pera para sa iyo. Walang tigil sa pagsasalita si Lu Qingxian. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Ang hindi nakakaalam. Iisipin pang ikaw ang walang kwentang ama na nag-abandona kay Lu Qingxian. Nang marinig ang sinabi ni Lu Qingxian, naintindihan na ni Su Chen. Kaya pala siya hinahanap ni Lu Qingxian para makipagbati dahil pala sa tindahan sa Martial Artists Grand Hall. Kailangang aminin na magaling magplano si Lu Qingxian. Ngunit hindi siya papayag. Sinabi niya, "Umalis ka na agad." Pagkasabi nito, akma na siyang aalis. Ayaw nang manatili pa kahit isang segundo. Hindi ako aalis. Sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Sabi ni Lu Qingxian. Sumugod para pigilan si Su Chen. Galit na galit din si Lu Qingxian sa kanyang puso. Kaka-break lang nila. Tapos itong hinayupak na ito ay biglang umangat na parang saranggola. Ang pinsala sa kanyang pundasyon. Hindi ito naging hadlang sa kanya. Bagkus ay naging daan pa para umangat siya ng husto. Hindi niya kayang panoorin lang siyang lumipad ng mataas. Kaya't gusto niyang makipagbati sa kanya. Kaya binigyan niya si Su Chen ng pagkakataong magpakabait sa kanya. Hindi niya inaasahan na hindi lang ito tinanggihan ni Su Chen. Binugbog pa siya. Lalo pang nagalit si Lu Qingxian. Ngunit matapos pag-isipang mabuti, si Su Chen ngayon ay hindi na si Su Chen noon. Kaya't nagpa siya siyang baguhin ang kanyang paraan kung hindi uobra ang matigas. Gagamitin niya ang malambot. Ay, mukhang hindi maganda ang tiyempo ko. No, naiinis na si Su Chen sa kanyang puso. Akmang sisipain na si Lu Qingxian nang makarinig siya ng pamilyar na boses. Tumingala siya at nakita si Luo Fanyin na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa kabilang kalye. Parehong natigilan sina Su Chen at Lu Qingxian. Pagkatapos, lumapit si Luo Fanyin. Natural na kumapit sa braso ni Su Chen. Tiningnan si Lu Qingxian at nagsalita, "Binibining Lu, ikaw ang humingi ng hiwalayan. Ngayon, bakit mo ginugulo ang boyfriend ko? Dahil ba nakita mong mayaman na siya at may kapangyarihan? Gusto mo na namang makibahagi sa pera niya?" Nagkunwaring nagulat si Luo Fanyin. Pagkasabi nito, parehong natulala sina Lu Qingxian at Su Chen. Kailan pa naging girlfriend si Luo Fanyin? Nang mabisto, nagmamadaling nagpaliwanag si Lu Qingxian. Ngunit ang kanyang tono ay tila napakahina. "Nagsisinungaling ka. Wala akong ginagawang ganyan." Sinabi niyang mamahalin niya ako habang buhay. Aalagaan niya ako habang buhay. Hindi ako naniniwalang kaka-break lang namin. Kasama mo na siya. Talaga. Gusto mong marinig mula sa kanya mismo. Ngumiti si Luo Fanyin. Kahit sa Chiji, aura, disposition, o itsura, mas lamang siya kay Lu Qingxian. Lumingon siya kay Su Chen.
Malakas na kinurot ang baywang nito. Sabihin mo sa kanya, boyfriend ba kita? Kahit gaano pa katanga si Su Chen. Naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Luo Fanyin. Oo, ako nga ang boyfriend ni Luo Fanyin. Hindi niya alam kung bakit. Nang sabihin niya ang tatlong salitang, boyfriend. Ang kanyang tono ay halatang medyo mahina. Agad ding namula ang mukha ni Luo Fanyin. Sinabi ni Luo Fanyin, ngayon, pwede ka nang umalis. Mula ngayon, huwag mo nang guluhin pa ang boyfriend ko. Ayaw maniwala ni Lu Qingxian. Galit na sumigaw. Hindi maaari, imposible. Nagsisinungaling kayo. Nagtutulungan kayong dalawa para lokohin ako. Muli siyang sumulyap ng masama kay Luo Fanyin. Galit na nagsabi. Sinabi niyang mamahalin niya ako habang buhay. Ikaw na haliparot, kayong dalawang aso. Huwag niyong angkinin ang perang para sa akin. Si Lu Qingxian, na tila nababaliw, ay direktang sumugod. Parehong natulala sina Su Chen at Luo Fanyin. Anong pera ang para sa kanya? Umalis ka. Nagalit na si Su Chen. Hindi na napigilan pa. Sumuntok siya. May intensyong pumatay na. Ngunit ang suntok na ito ay tumama sa isang maitim na mahabang espada. Naglabas ng tunog ng pagtama ng metal. Si Lu Qingxian ay nailigtas din sa pagkakataong iyon. Tumingin si Su Chen at nakita na ang hamarang sa kanyang atake ay isang lalaking estudyanteng nakaitim. Sinabi ng estudyante, iba talaga ang malaking syudad. No, gabi na. May palabas pang ganito. Tiningnan niya si Su Chen ng may pangmamaliit. Mukha ka namang tao, pero halatang umaasa lang sa babae. Isang white face, pretty boy, kept man. Galit na galit ako sa mga tulad mo. Tumayo siya sa harap ni Su Chen. Sa likuran, isa pang babaeng estudyante ang umaalalay kay Lu Qingxian. Marahang inaalo ito. Sa isang iglap, 4 pang lalaking estudyante ang lumapit at pinalibutan sina Su Chen at Luo Fanyin. Nang makita ni Lu Qingxian na hindi mahina ang cultivation ng mga taong ito, umikot ang kanyang mga mata at umiyak na parang ulan. Nagsumbong siya. Itong walang utang na loob na ito. Nang magkaroon ng bago, kinalimutan na niya ako. Ang dati niyang kasintahan. Hinanap ko siya para humingi ng paliwanag. Pero ipinagtanggol pa niya itong haliparot na ito at sinaktan ako. Malakas ang iyak ni Lu Qingxian. Ang hindi nakakaalam. Iisipin talagang siya ang biktima. Ang lalaking estudyanteng may hawak na espada, na nagngangalang Wang Lin, ay malamig na sumigaw. Walang problema. Ako ang bahala sa iyo. Iwinasiwas niya ang kanyang Zun Ma Dao, horse-slaying saber, at humiwa diretso kay Su Chen. White face, tikman mo ang espada ng pamilyang Wang. Nang makitang sumusugod si Wang Lin, itinulak ni Su Chen si Luo Fanyin sa kanyang likuran. Umalon ang kanyang chi at dugo, at agad na lumitaw ang Long Yuan sword sa kanyang kamay. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama ng metal. Isang hiwa ang nagpatalsik kay Wang Lin. Sinabi niya, white face. Hindi ko inaasahang may kaunti ka palang kakayahan. Malamig na nagtanong si Su Chen. Medyo naiinis na rin. Sino kayo? Wala itong kinalaman sa inyo. At saka, hindi ito tulad ng nakikita nyo. Umungol si Wang Lin. Nangangatwiran ka pa. Papatayin kita. Umalon ang kanyang chi at dugo. Humiwa. Kahit isang 8-star o 9-star chi and blood realm martial artist ay hindi tiyak na makakasangga sa hiwang ito. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Su Chen. Isang daloy ng sword aura ang agad na pumulandet. Direktang sinira ang kanyang atake. Kasabay nito, isang hiwa ang nagpatalsik kay Wang Lin. Sumigaw si Wang Lin. Putang ina, itong white face na ito. May kaunting kakayahan pala. Sugod. Gulpihin natin siya. Hindi na siya nagsalita pa. Direktang inutusan ng iba pang kasama na sumugod at gulpihin si Su Chen. Isang panglalaking estudyante, na nagngangalang Wu Tao, ay malamig na ngumisi. Wang Laoliu, Old Sixth Wang. Sinabi ko nang hindi ka uubra. Isang maitim na mahabang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Sumasaksak patungo kay Su Chen. Ang resulta, sa sumunod na segundo, gaya ng inaasahan, lahat sila ni na Wang Lin ay napatalsik. Si Wu Tao ay bumagsak sa lupa. Sobrang napahiya. Gusto pang bumawi. Itong white face na ito. May ilang kakayahan nga talaga. Ang babaeng estudyante sa likuran ay lumapit. Kumunat ang noo, at tiningnan si Su Chen. Bilang isang martial artist, gumagawa ka ng ganitong bagay. Hindi ka ba nahihiya? Nagtanong ang babaeng estudyante, nang makitang umiiyak ng husto si Lu Qingxian. Naniwala na siya sa sinabi nito. Ngumisi si Su Chen. Haha, isang grupo ng mga tanga. Tinatamad na siyang magpaliwanag pa. Sasabihin ko ulit, wala itong kinalaman sa inyo. At hindi ito tulad ng nakikita nyo. Kung manggugulo pa kayo, huwag nyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Nang marinig ito, medyo nagalit ang babaeng estudyante. Bago pa siya makapagsalita,
Tumayo na si Wang Lin. Galit na galit, umungol. Putang ina, wala pa akong nakitang mas mayabang sa akin. Kung hindi kita mapapatay ngayon, apo mo na ako. Talagang nagalit na si Wang Lin. Ang kanyang chi at dugo ay sumabog. Malinaw na 6-star chi and blood realm lang siya. Ngunit ang aura na kanyang inilalabas ay mas malakas pa kaysa sa isang 3-star chi and blood realm martial artist. Tumayo na rin si Wu Tao at ang iba pa. Direktang umatake. Sa pagkakataong ito, sumali na rin ang babaeng estudyante sa laban. 5 silang nagsanib puwersa para salakayin si Su Chen. Nag-aalala si Luo Fanyin sa kanyang puso. Gusto niyang tulungan si Su Chen. Ngunit masyadong matindi ang laban. Hindi siya makasingit. Si Lu Qingxian ay nakatayo sa tabi. Malamig na ngumingisi. Na-curious din siya. Saan ba nanggaling ang mga tandang ito? Bakit parang wala silang utak? Kung ano ang sabihin niya. Naniniwala agad. Pero mabuti na rin. Hindi mahina ang kakayahan ng 5 ito. Magandang turuan siya ng leksyon. Kung matutamba nila siya, mas madali nang ayusin. Habang walang malay siya, kunin ang kontrata. Tatakan ng thumb mark. Ilipat lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan niya sa pangalan ko. Sa pag-iisip nito, hindi napigil ang mapangiti ni Lu Qingxian. Nakangiti ka pa, kapatid mo. Isang sampal ang tumama sa mukha ni Lu Qingxian. Natigilan si Lu Qingxian. Bago pa siya makarik, hinailan na siya ni Luo Fanyin at binugbog. Hindi niya talaga kalaban si Luo Fanyin. Binugbog siya hanggang sa wala na siyang kalaban-laban. Sina Wang Lin at ang iba pa sa tabi ay may intensyong iligtas si Lu Qingxian. Ngunit hinaranggan sila ni Su Chen. Malinaw na talagang nagalit na siya. Ang espada sa kanyang kamay ay humiwa ng marahas. Hindi mabilang na sword aura ang biglang pumulandet. Direktang nagpatalsik sa kanilang lahat. Bumagsak sila sa lupa at umubo ng maraming dugo. May dugo sa gilid ng bibig ng babaeng estudyante. Nagtanong siya, sino ka ba talaga? Walang ganyang klaseng eksperto sa Luocheng. Pag-isipang mabuti, walang ganyang klaseng tao sa Luocheng. Isang 6-star chi and blood realm na sobrang bayentay, abnormal, perverted. Akala niya ay sapat ng bayentay sina Wang Lin at Wu Tao, na kayang apihin ang mga dating estudyante. Ang resulta, ngayon sila naman ang inaapi ni Su Chen. Ang mahalaga, si Su Chen ay nasa 6-star chi and blood realm din. Medyo nagulat din sina Wang Lin at Wu Tao. Sa parehong antas, hindi pa sila natatalo. Ngayon, ganoon na lang kadali silang natalo ni Su Chen. Sumigaw si Wang Lin. Nagtatanong ka pa ng kalokohan. Umuwi ka na. Tawagin mo ang mga matatanda. Sumang-ayon din si Wu Tao. Tama, putang ina. Inaapi nila tayong mga taga Luocheng Technical College na walang tao. Muling nagtanong ang babaeng estudyante. Medyo nagulat. Ako si Bai Qingyan, second-year student ng Luocheng Technical College. Sino ka ba talaga? Nang marinig ito, natigilan si Su Chen. Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Mga taga Luocheng Technical College pala sila. Ako si Su Chen, natanggap na estudyante ng Luocheng Technical College. Nang umalingaw-ngaw ang kanyang boses, tumahimik ang eksena. Lahat sila ay natigil ang nakatingin sa kanya. Nagtatakang nagtanong si Bai Qingyan. Ikaw si Su Chen, ang natanggap na estudyante ng Luocheng Technical College. Sa pagkakataong ito, pumunta sila sa Luocheng para hanapin siya. Dalhin ang admission notice at cultivation resources, para maiwasang magbago ang kanyang isip at lumipat sa ibang universidad. Hindi lang nila inaasahan na ang una nilang pagkikita ay sa ganitong sitwasyon. Kasabay nito, medyo nahihiya rin si Su Chen. Hindi pa siya nakakapag-enroll. Sinaktan na niya ang kanyang senior. Inunat ni Wang Lin ang kanyang leeg. Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa at kaunting hindi kasiyahan. Sinasabi mong ikaw si Su Chen. Ano ang patunay mo? Nang marinig ito, kinuha ni Su Chen ang badge ng Luocheng Technical College na ibinigay sa kanya ni Meng Chen kanina. Nang makita ito, tiningnan siya ni Bai Qingyan ng may komplikadong ekspresyon. Tunay ngang estudyante ng Luocheng Technical College. Nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan. Medyo awkward lang. Tiningnan ni Bai Qingyan ng malalim si Su Chen. Naalala ang layunin ng kanyang pagpunta rito. Kinuha ang storage ring sa kanyang bulsa. Isang pitik ng kanyang daliri. 300-year-old spirit herbs at 1,000-year-old spirit ginseng ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa utos ng Dean, narito ako para ibigay sa iyo ang admission notice ng Luocheng Technical College. Ito ang cultivation resources na espesyal na ipinadala sa iyo ng Dean. Hindi maganda ang tono ni Bai Qingyan. Ang nangyari kanina ay nagpasama ng kanyang impresyon kay Su Chen. Inaamin niyang maganda ang talento ni Su Chen. Ngunit hindi talaga maganda ang kanyang karakter. Isang tipikal na, zonan, scumbag, playboy. Kinuha ni Su Chen ang admission notice at mga spirit herbs. Kumunat ang noo.
Alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na nagpakipot pa at itinago ito. Sa sandaling ito, tapos na rin ang laban ni Luo Fanyin sa tabi. Si Lu Qingxian ay lalo pang naging parang ulo ng baboy. Nakahandusay sa lupa, hindi na makapagsalita, saka lang siya binitawan ni Luo Fanyin. Lumapit, at malakas na sinabi sa mga taong iyon. Luo Cheng Technical College. No, haha, isang grupo ng mga tanga. Pagkasabi nito, medyo nagalit si Bai Qingyan. Si Wang Lin at ang iba pa ay masama rin ang tingin. Anong ibig mong sabihin? Maglakas loob kang ulitin yan. Nang makita ito, hindi natakot si Luo Fanyin. Hindi niyo pinag-iba ang tama sa mali. Sumugod na agad kayo para manakit. Hindi ba't tanga yun? Hindi ko tinutukoy ang Luo Cheng Technical College. Nararamdaman ko lang na kayong mga tao ay talagang nakakahiya sa Luo Cheng Technical College. Alam niyo ba ang buong kwento? Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Alam niyo ba ang relasyon namin ni Su Chen? Narinig niyo lang ang isang panig ng kwento mula sa kanya. Agad niyong inakala na ako ang haliparot. Si Su Chen ang scumbag. Hindi ba't tanga kayo? Habang nagsasalita si Luo Fanyin, sinaman niya ng tingin sina Bai Qingyan. May sasabihin pa sana si Bai Qingyan. Ngunit ng pag-isipang mabuti, mukhang narinig nga lang niya ang isang panig ng kwento mula kay Lu Qingxian. Mahina siyang nagtanong, palihim na sinulyapan si Su Chen. Kung gayon, ano ba talaga ang nangyari? Ipinaliwanag ni Luo Fanyin. Siya, si Lu Qingxian, sa martial exam, para iligtas siya, nasira ang pundasyon ni Su Chen. Ngunit hindi lang siya nagpasalamat kahit kaunti. Bagkos ay humingi pa ng hiwalayan kay Su Chen. Iniwan siya. Ang resulta, ngayon nakikita niyang may potensyal pa si Su Chen at maaaring mapakinabangan. Gusto na naman niyang kumapit at manggulo kay Su Chen. Nang marinig ito, hindi napigil ang mamula ng mukha ni Bai Qingyan. Yumuko, gustong magtago sa ilalim ng lupa. Nang marinig ang sinabi ni Luo Fanyin, naalala niya ang video na napanood niya kanina, ang video na naging viral sa Martial Arts Square. Unang hiwa ng espada, hiwain muna ang minamahal. Ang mga pangunahing tauhan sa video ay sina Su Chen at Lu Qingxian. Sina Wang Lin at ang iba pa ay sobrang napahiya rin. Noong panahong iyon, galit na galit pa silang nagmumura. Gustong hiwain ang babaeng iyon para alisin ang salot sa lipunan. Hindi nila inaasahan na ngayon ay gumawa sila ng ganitong kalaking pagkakamali. Naging napaka-awkward ng banwigi, atmosphere. Tanging ang ungol ng sakit ni Lu Qingxian na nakahandusay sa lupa ang naririnig. Tiningnan ni Luo Fanyin si Su Chen at nagsabi, "Pasensya na, ha? Ayoko lang kasing ma-misinterpret ka nila. Malinaw namang hindi mo kasalanan." Ito ang mga nalaman niya tungkol kay Su Chen matapos itong umalis. Umiling si Su Chen. Pakiramdam niya ay mabuti na rin ito. Ayaw niyang magpaliwanag. Tinatamad siyang magpaliwanag. Ngunit kung hindi siya magpapaliwanag, baka kung ano-ano ang sabihin ng mga taong ito pagbalik nila. Hindi pa siya nakakapag-enroll. Sira na agad ang kanyang reputasyon. Walang problema. Kailangan ko pang magpasalamat sa iyo sa pagtulong mong magpaliwanag. Nang marinig ito ni Luo Fanyin, ngumiti siya. Sa sandaling ito, ang pinaka-nahihiya ay si Bai Qingyan. Pasensya na, nagkamali kami ng akala sa iyo. Sina Wang Lin at ang iba pa ay masama ang mukha. Nahihiyang humingi ng tawad. Inunat lang ang kanilang mga leeg at nagsabi, "Nabugbog mo na kami." Tapos na yun. Bahagyang ngumiti si Su Chen. Tumango. Nang makita ito, lumapit si Wang Lin. May tusong ngiti sa mukha. "Kapatid, hindi masama ang kakayahan mo. No, malapit na ang entrance exam. Interesado ka bang bumuo ng grupo? Narinig ko na sa entrance exam na ito. May mga miyembro ng Luo Cheng Technical College Student Union na sasali. Ang mga iyon ay maituturing ng elite students ng paaralan. Mayroon ding grupo ng mga Westerners, dayuhan. Matagal ko nang kinaiinisan ang mga asong iyon. Gusto mo bang magtulungan tayo para bugbugin sila at agawin ang kanilang school points?" Lumapit din si Wu Tao. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang pakialam na sumali sa usapan. "Tama, magtulungan tayong 5. Ano ba ang mga dating estudyanteng iyon? Bugbugin natin sila hanggang mamatay." Nang marinig ang sinabi ni Wang Lin at Wu Tao, medyo nagulat si Su Chen. "Anong ibig niyong sabihin? Mga bagong estudyante rin pala kayo." Lumapit si Wang Lin. Tuwang-tuwa ang mukha. Tumatawa. "Hehehehe. Ano? Interesado ka ba? Hati tayo sa mga school points na maaagaw natin." Lumapit din si Wu Tao at nagsabi, "Sa Akademya ng Cultivation, hindi maaaring mawala ang school points. Ang bagay na ito ay parang pera sa labas, kung wala ka nito. Mahihirapan kang gumalaw.
Ang ilang daang school points lang na ibinibigay ng akademya bawat buwan ay talagang hindi sapat para sa cultivation. Nang marinig ito, kumunat din ang noo ni Su Chen. Talagang hindi niya alam ang mga bagay na ito. Si Bai Qingyan na nakatayo sa tabi ay mahinang nagsabi rin. Tama iyon, 200 school points lang bawat buwan. Talagang hindi sapat para sa cultivation. Kailangan naming tumanggap ng mga karagdagang misyon para kumita ng school points. Sa pagkakataong ito na dinala ko ang mga gamit para sa iyo. Nangako ang dean na bibigyan ako ng 1,000 school points. Kung hindi, hindi rin ako pupunta. Kumunat muli ang noo ni Su Chen at nagtanong. Napakalakas ba ng mga tao mula sa student union? Ang student union ay isang alyansa na binuo ng lahat ng elite students sa Luocheng Technical College. Kabilang ang pinakamalalakas sa lahat ng 4 na taon ng mga estudyante. Ang pinakamahina ay nasa Cheesy Realm Cultivation na. Para makasali sa student union. Bukod sa sariling lakas, mayroon pang isang mandatoryong requirement, kailangang nakapasok na sa abyss, nakipaglaban, at nakapatay ng miyembro ng ibang lahi. Ang 10 nangunguna sa exam na ito ay maaaring direktang makapasok sa student union. Kasabay nito, pipiliin ang isang chief student, Thursday Tixin. Iyon ay, ang boss ng inyong batch. Bilang chief student, makakatanggap ka ng karagdagang resources. Magkakaroon ng espesyal na kapangyarihan sa akademya. At makakapasok ng mas maaga sa abyss. Nang marinig ito, talagang naging interesado si Su Chen. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay ang pumasok sa abyss at pumatayin ng 100 miyembro ng ibang lahi. Kung pagpasok niya sa akademya ay hindi siya papayagang bumaba sa abyss. Baliwala lang ang lahat. Mukhang kailangan niyang paglabanan ang posisyong ito ng chief student. Maraming salamat, senior, sa impormasyon. Nagsimula na siyang magplano sa kanyang isip. Nang makitang naayos na ang hindi pagkakaunawaan, nag-alok sina Bai Qingyan at ang iba pa na pumunta sa isang kalapit na restaurant para magdiwang. Si Lu Qingxian naman ay nakahandusay pa rin sa bangkita. Makalipas ang ilang sandali, saka lang siya hirap na tumayo. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Su Chen sa restaurant na hindi kalayuan. Walang matinong lalaki, magsisisi ka, Su Chen. Pagkasabi nito ni Lu Qingxian nang may puot, hirap siyang umalis. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Na-refine na ni Su Chen ang lahat ng 21 spirit herbs. At lalo pang lumakas ang kanyang chi at dugo. Kung mayroon pa siyang 1 araw, tiyak na makaka-breakthrough siya sa 7-star chi and blood realm. Ngunit wala ng oras. Ngayon ang araw ng entrance exam ng Luocheng Technical College, hindi siya maaaring mahuli. Tara na. Paglabas niya ng pinto, handa na sina Wang Lin at Wu Tao. Agad na umalis ang tatlo. Patungo sa Luocheng Technical College. Matatayog na puno ang tumatakip sa buong kalangitan. Sa tuktok ng Luoshan matatagpuan ang Luocheng Technical College. Nang makarating ang tatlo, ang paanan ng Luoshan ay puno na ng mga estudyante. Lahat ay mga bagong dating na naghihintay para sa entrance exam. Sa isang tingin, karamihan ay nasa 2-star at 3-star chi and blood realm cultivation, maging ang 4-star ay napakadalang. Tutal, ang mga may ganitong lakas ay nakikipagkumpetensya para sa mas magagandang akademya. Sino ba naman ang pupunta sa isang technical school? Sakto namang isang malamig na parang yelong aura ang lumabas. Agad na nagpatahimik sa maingay na grupo ng mga estudyante. Isang figurang nakaputi ang lumitaw. Lahat kayo ay mga bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Susunod, haharapin ninyo ang entrance exam ng Luocheng Technical College. Sasabihin ko ng maikli ang ilang patakaran. Pagkatapos magsimula ang exam, bawat isa sa inyo ay bibigyan ng isang student ID card na mayroong 200 school points. Ituring nyo itong basic school points sa pagpasok. Ngunit kung mapapanatili nyo ang mga school points na ito hanggang sa makapasok kayo sa Luocheng Technical College. Depende na iyan sa inyong kakayahan. Dito sa Luoshan, may mga dating estudyante na nakaabang sa loob para agawin ang inyong mga school points. Siyempre, maaari kayong bumuo ng sarili ninyong grupo. At maaari rin kayong mag-agawan sa isa't isa. Tungkol naman sa mga patakaran. Walang patakaran. Simple lang ang sinabi ng figurang nakaputi. Bahagyang ngumiti, at naglaho. Tanging ang kanyang boses na lang ang umalingaw-ngaw. Ang hindi makakapasok sa Luocheng Technical College bago lumubog ang araw ay ituturing na bagsak. Maaari nang umuwi. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, natanggap na rin ng tatlo ang kanilang mga student ID card. Nang ibigay kay Su Chen ang kanyang ID card, mahinang sinabi ni Bai Qingyan, Su Chen, huwag kang magpabeya. Sa pagkakataong ito, mahigit 4,000 ang mga bagong estudyante. Maaaring kalahati ang matanggal. Mahina pa siyang nagdagdag. Bukod dito, sa pagkakataong ito,
Hindi ko alam kung anong halaga ang ibinayad ng dean para makahanap ng ilang mga taong may magandang talento. Kabilang doon ang isang bagong estudyante na umabot na sa 7-star Chi and Blood Realm. Pagkasabi nito, maging si Su Chen ay natigilan. Medyo hindi makapaniwala, 4,000 na bagong estudyante ng Luocheng Technical College. Tapos kalahati ang tatanggalin. Anong klaseng operasyon ito? At nagbayad pa ng malaking halaga para humanap ng ilang mga henyo. Ano ang balak ng Luocheng Technical College? Kumunat ang noo ni Su Chen. Pagkatapos ay nagpasalamat kay Bai Qingyan. Salamat. Sina Wang Lin at Wu Tao sa tabi ay kalmado lang. Natila alam na nila ang mga bagay na ito. Ngunit pareho silang marunong makiramdam at nanahimik na lang. Nang papasok na sila sa Luoshan, isang kaguluhan ang narinig. Umalis kayo. Isang grupo ng mga dilaw na baboy. Sigawan na may kasamang tunog ng pananakit ang umalingaw-ngaw. Tumingin si Su Chen sa direksyong iyon at nakita ang isang grupo ng mga taong may blonde na buhok at asul na mga mata. Mayayabang ang mga mukha, napapalapit. Anong klaseng basurahan ito? Ang polusyon din ng hangin. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng uniforme ng Luocheng Technical College ang nagmamadaling yumuko at sumagot. Opo, opo, opo. Ang hangin dito sa Huaxia ay mabaho talaga. Pansamantala po muna kayong magtiis. Pagdating po sa akademya, agad ko pong ipapaayos sa dean ang pinakamagandang tirahan para sa inyo. Ngunit ang entrance exam po ngayon ay kailangan nyo pa ring salihan ng kaunti. Pero huwag po kayong mag-alala. Formalidad lang po ito. Ang nanunuyong tono ng lalaki ay ikiniling ng maraming tao sa paligid. Puno ng pangmamaliit ang kanilang mga tingin. Nang makita ito, isang bakas ng galit din ang lumitaw sa mga mata ni Bai Qingyan. Ngunit wala siyang magawa. Ang mga foreign students na ito ay nakakatanggap ng pinakamagandang resources. Ngunit wala silang ginagawang matino sa akademya. Araw-araw, kung hindi nakikipag-away, nanggugulo. Ang mahalaga, walang magawa ang akademya para disiplinahin sila. Medyo na-curious si Su Chen. Kung gayon, bakit hindi sila paalisin sa paaralan? Sa unang tingin pa lang, nasuklam na siya sa grupong ito. Lalo na sa taong yumuyuko at nanunuyo. Mas nakakasuklam pa kaysa sa mga foreign students. Nagpatuloy si Bai Qingyan. Ang grupong ito ay pawang mga putik na hindi kayang paidran, walang pag-asa. Mga basura ng lipunan. May kaunting koneksyon ang kanilang mga pamilya kaya naipasok sila sa Huaxia. Ginagamit nila ang resources ng Huaxia para mag-cultivate. Tapos nanggugulo sila kung saan-saan sa Huaxia. Muli siyang nagpayo. Sa loob ng akademya, mas mabuting huwag kang makisalamuha sa kanila. Walang sinabi si Su Chen. Malamig lang na sumulyap si Wang Lin. Pagkatapos ay diretsyong pumasok ang tatlo sa Luoshan. Pagpasok pa lang sa loob, naramdaman agad ni Su Chen na mas makapalang espiritual na enerhiya sa paligid kumpara sa labas. Ngunit hindi pa sila nakakapag-adjust sa kapaligiran nang makaramdam sila ng panganib. Lumingon sila at nakita ang isang lalaking estudyanteng nakaitim na nakasandal sa isang malaking berdeng bato. Tinitingnan sila ng may mapanuksong tingin. Bagong pasok pa lang kayo. Mga senior nyo ako, hindi ko kayo masyadong pahihirapan. Pero ganito talaga ang patakaran. Kung ayaw nyong mabugbog, ibigay nyo na ang inyong mga school points. Hindi ako kukuha ng marami. 100 lang bawat isa. Nang makita ito, hindi napigil ang mapangiti ni Su Chen. Napakaswerte naman nila. Kapapasok pa lang, may nakasalubong na agad na dating estudyanteng nangaagaw. Hindi masama ang lakas ng dating estudyanteng ito. Nasa 2-star Chi si Realm na. Ngunit hindi ito pinansin ni Su Chen. Sa halip ay tiningnan niya sina Wang Lin at Wu Tao at nagtanong. Kaya nyo ba? Anong hindi kakayanin? Bago pa makapagsalita si Su Chen, sumugod na si Wang Lin. Agad ding sumunod si Wu Tao. Malamig na ngumisi ang dating estudyante. Alam niyang ang mga bagong estudyanteng ito ay pawang mga kulang sa palo. Tulad niya noong bagong pasok pa lang siya. Isang bagbog lang. Magiging masunurin na agad. Bahagyang ngumisi ang dating estudyante. Nang maramdaman niyang sina Wang Lin at Wu Tao ay parehong nasa 6-star Chi and Blood Realm. Medyo nagulat siya. Mukhang ang dalawang ito ay mga directly admitted students ng akademya. Malaki siguro ang ginastos nila para makapasok. Ngunit ano naman ngayon? Siya ay nasa 2-star Chi si Realm. Hindi siya natatakot. Ngunit sa sumunod na segundo, direkta siyang natulala. Kaka-engage pa lang nila. Hindi pa nga siya nakakarik. Napahandusay na siya. At mula simula hanggang wakas, hindi pa kumikilos si Su Chen. Hindi ka rin pala magaling. No, akala ko pa naman napakalakas mo. Ang yabang-yabang mo pa. Ang mga salita ni na Wang Lin at Wu Tao ay lalo pang tumagos sa kanyang puso. Ang dating estudyanteng nakahandusay sa lupa, mas masahol pa sa patay ang pakiramdam. Nagsimulang pagdudahan ang sarili.
Ngumisi si Wang Lin. Ibigay mo na ang iyong mga school points. Hindi makapaniwala ang dating estudyante. Isang bagong estudyante ang nangaagaw ng kanyang school points. Baligtad na ang mundo. Anong sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa. Isang sipa ni Wang Lin ang nagpabugbog sa dating estudyante. Pagkatapos, personal niyang kinuha ang student ID card ng dating estudyante. Ikinaskas sa sarili niyang card. At inilipat ang lahat ng 800 school points ng dating estudyante sa kanyang card. Sinabi ni Wu Tao ang isang bagay na lalo pang tumagos sa puso. Isang pulubi, 800 school points lang pala. Naiiyak na ang dating estudyante. Anong klaseng katwiran ito? Inagawan na nga siya. Pinagtawanan pa siyang mahirap. Ang 800 school points na ito ay pinag-ipunan niya ng matagal. Balak pa sana niyang mangagaw ng kaunti sa entrance exam ng mga bagong estudyante. Hindi niya inaasahan na pagdating pa lang niya, naagawan na siya agad ng mga bagong estudyante. Kung kakalat ito, hindi na siya makakapagpakita pa. Maaari na siyang mag-drop out na lang. Sobrang nakakahiya. Ang mga naaga na school points. Alam nila ang gagawin at ibinigay kay Su Chen. Ngumiti si Su Chen. Kung gayon, sa akin muna ito. Pagdating sa akademya, saka na natin hahatiin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako kumilos. Kaya hindi ako kukuha. Nang marinig ito, parehong nanahimik sandali sina Wang Lin at Wu Tao. Alam nila kung ano ang inaalala ni Su Chen. Agad na sinabi ni Wang Lin. Ganito na lang. Ang 800 school points na ito. Kami ni Wu Tao ang maghahati sa 8. Ang natitirang 2 ay para sa iyo. Sa susunod, ganoon din. Kung sino ang mas maraming ginawa, siya ang kukuha ng mas malaki. Ikaw na lang ang magtala. Tapos sabay-sabay na nating hahatiin. Sinabi ni Wu Tao. Pakiramdam niya ay mas mabuting si Su Chen na lang ang gumawa nito. Kung ipagkakatiwala kay Wang Lin ang pagtatala, hindi siya mapapalagay, tiyak na mandaraya ito. Ganoon din ang iniisip ni Wang Lin, kung ipagkakatiwala kay Wu Tao ang pagtatala. Hindi rin siya mapapalagay. Sumang-ayon si Wang Lin. Sige, ganyan na ang usapan. Wala akong tutol. May sasabihin pa sana si Su Chen. Ngunit direkta nang nagpa siya si Wang Lin. Ngumisi si Su Chen at nagtanong sa dating estudyante. Senior, sabihin mo nga, sa pagkakataong ito, sino-sino sa inyong mga dating estudyante ang dumating? Gaano sila kalakas? Para alam namin kung paano haharapin. Pagkasabi nito, agad na nagbago ang ekspresyon ng dating estudyante. Kung iba ang nagtanong, tiyak na iisipin niyang gusto lang malaman para makaiwas. Ngunit nang magtanong ang tatlo, pakiramdam niya ay balak ng tatlong ito na mangagaw sa mga dating estudyante. Hindi ito maaaring sabihin. Pagkasabi ng dating estudyante, sa sumunod na segundo ay direkta na siyang isinabit ni Su Chen sa puno. Kung ayaw mong magsalita, huwag mo akong sisihin. Ha, pagkasabi nito, walang awa niyang binugbog ang dating estudyante. Kumaibat ang mga gilid ng bibig ni Wang Lin at Wu Tao. Bigla nilang naramdaman na si Su Chen pala ay hindi rin mabuting tao. Talagang nagkamali sila ng tingin sa kanya. Sabihin mo, hindi mo sasabihin. Nagtulungan ng tatlo para bugbugin ang dating estudyante. Isang brutal na pagpapahirap, lalo pang ginanahan si Wang Lin habang bumubugbog. Paminsan-minsan, may mga bagong estudyanteng dumadaan. Nang makita ang eksenang ito, natakot sila ng husto. Putang ina, hindi ba't entrance exam ito? Sobrang brutal naman. Ang mga dating estudyanteng ito, napakasama, sa mata ng mga bagong estudyante. Ang tatlo kinasutyan ang mga dating estudyante. Habang ang taong nakasabit at binubugbog ay tiyak na isang bagong estudyante. Hindi na makayanan pa ng dating estudyante. Nagmamadaling nagsabi, sasabihin ko na, kung hindi pa ako magsasalita, baka patayin ako ng tatlong hinayupak na ito. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalakas sa mga dating estudyante ay ang pangalawang pinuno ng Student Union. Si Lu Qingfeng. Ang kanyang cultivation ay nasa 6-star cheesy realm na. Mayroon ding grupo ni Mo Hankong, sa kanilang grupo. Lahat ay mula 3-star cheesy realm pataas. At ang grupo ni Jiang Zini. Ang mga grupo nilang tatlo ang pinakamalakas sa mga dating estudyante sa pagkakataong ito. Bukod doon, iilang maliliit na grupo na lang. Nang marinig ito ni Su Chen, medyo nagulat siya. Ang pangalawang pinuno ng Student Union ay personal pang dumating para sa isang entrance exam lang. Kailangan ba talaga iyon? Ipinaliwanag ng dating estudyante. Bakit hindi kakailanganin? Mahigit 4,000 kayong mga bagong estudyante. Bawat isa ay may 200 school points. Iyon ay 800.000 school points. Iyon na ang isa, ng kabuuang school points ng buong Luocheng Technical College sa isang taon. Nang marinig ito, nagulat din si Su Chen. Kung iisipin, hindi nga maliit na numero iyon. Matapos malaman ang balitang ito, hinimas niya ang kanyang baba.
Nag-iisip, kung makakatagpo nila ang tatlong grupong ito, gaano kalaki ang tsansa nilang manalo. Ang isang 6-star cheesy realm na maaaring maging pangalawang pinuno ng student union ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Hindi nagtagal, nakarating na ang tatlo sa gitnang bahagi ng Luotian. Ang locus yung ito ang pinakapanganib. Karamihan sa mga dating estudyante ay nakaabang dito. Kumpara sa ibang mga bagong estudyante na palihim na gustong makalusot. Ang tatlo kina Su Chen ay ibang-iba. Dir-diretsong naglalakad. Hila-hila ni Wang Lin ang kanyang Zanma daw. Naglalakad ng mayabang at walang pakialam. Sina Wu Tao at Su Chen naman ay nakaabang na sa tabi. Naghihintay lang na ang biktima ay kusang lumapit. Gaya ng inaasahan, mabilis na napansin ng tatlong dating estudyante si Wang Lin. Ang mga bagong estudyante ngayon, hindi lang mayabang, wala pang utak. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, nakakahiya naman sa ating pagiging mga dating estudyante. Pagkasabi nito, lumakad ang tatlo patungo kay Wang Lin. Hindi nila alam na dir-diretso na silang pumasok sa patibong ni Su Chen at Wu Tao. Sa sumunod na sandali, agad na kumilos ang tatlo. Napakagaling ng kanilang koordinasyon. Direkta nilang pinatulog ang dalawang dating estudyante. Isa na lang ang natirang malaking dating estudyante. Ngunit nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, tumalikod siya at tumakbo. Ngunit paano siya hahayaan ni Su Chen na makatakas? Hawak ang Long Yuan sword. Direkta niyang hinabol ang dating estudyanteng ito na nasa 4-star cheesy realm na. Maituturing ng magaling, ngunit sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi pa umabot ng 3 galaw ay pinatulog na niya. Kinaladkad pabalik, hindi napigilan ni Wang Lin at Wu Tao na sabihin. Ang lakas ni Su Chen ay talagang higit pa sa amin. Mabilis na naalis ang lahat ng school points ng tatlo. Nakakuha sila ng karagdagang 4,000 school points isang matabang tupa. Matapos gawin ang mga bagay na ito, naghanda ng umalis ang tatlo. Ngunit ang ingay ng labanan sa tabi ay nakaakit ng kanilang pansin. May trabaho na naman. Hehe, gusto ko talaga ang ganitong mantis stalking the cicada. Unaware of the oriole behind, naglalaro ng apoy. Hindi alam na may mas malaking panganib na naghihintay. Sabay na ngumisi sina Wu Tao at Wang Lin. Diretsong lumapit si Su Chen sa lugar kung saan may ingay ng labanan. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Mga dilaw na baboy, hindi pa ba ninyo ibibigay ang inyong mga school points? Isang pang blonde na may asul na mga mata ang nagsalita. Ganyan ba kaina ang mga martial artist ng Huaxia? Nakakadismaya naman. Sa tabi, isang lalaking estudyante ng Huaxia ang paulit-ulit na tumatango. Pagkatapos ay tiningnan ang 3 taong nakahandusay sa lupa. Ibigay nyo na ang inyong mga school points. Ang mapansin ni Ginoong Miao ang inyong mga school points ay isang karangalan na para sa inyo. Nang marinig ito, agad na nagmurahan ang 3 taong nakahandusay sa lupa. Asong tagasunod, kung kaya mo, patayin mo na kami. Kung hindi, pagpasok sa akademya, araw-araw kitang guguluhin. Ikaw na asong tagasunod, pinanganak ka ba ng nanay mo na walang buto sa likod? Gusto mo talagang maging aso ng iba? Ang matalo ng mga dating estudyante, o kahit ng mga bagong estudyante, matatanggap pa nila dahil sa sarili nilang kahinaan. Ngunit ang matalo ng mga dayuhang demonyong ito, talagang hindi nila matanggap. Ang mahalaga, mayroong palang traidor na nagbenta sa kanila. Lalo pa silang nagalit. Gustong-gusto nilang pagpira-pirasuhin ang hinayupak na nasa harap nila. Nang marinig ito, malamig na ngumisi ang asong tagasunod. Hindi lang siya hindi nahiya, bagkos ay mukhang tuwang-tuwa pa. Kalokohan. Ang mapansin ni Ginoong Biao ay isang karangalan na para sa akin. Gusto ko talagang maging aso. Ano ngayon? Ano ang may dudulot ng tinatawag niyong dangal? Mabugbog hanggang maging tanga o direktang matanggal? Ang eksenang ito ay lalo pang ikinagalit ng 3 taong nasa lupa. Akmang magsasalita pa sana, nang biglang nagsalita ang isang pang-blonde na may asul na mga mata. Mga basura lang naman. Patayin na lang sila. Nag-alinlangan ng asong tagasunod. Ang pagpatay sa kanila, baka mahirap ipaliwanag sa Luocheng Technical College. Ang tinawag na Biao ay may pangmamaliit na sumulyap sa 3 taong nasa lupa. Hindi madaling palampasin. Paano nila ipapaliwanag? Pinatay na kung pinatay na. Ano ang magagawa nila sa atin? Nang marinig ito, tumango rin ang iba pang kasama. Walang bahid ng takot. Medyo nag-alinlangan pa rin ang asong tagasunod. Kung siya ang kikilos, baka hindi siya palampasin ng akademya pagdating ng panahon. Ang pagpatay ng estudyante sa panahon ng exam. Maaaring makalusot ang mga dayuhang iyon. Ngunit siya, hindi. Sa pag-iisip nito, nag-alinlangan siya. Ngunit ang mga foreign students sa likuran ay direkta siyang inudyukan. Walang nagawa ang asong tagasunod kundi pumikit at sumugod hawak ang kanyang espada. Gayunpaman, sakto sa bingit ng kamatayan. Isang daloy ng sword aura ang direktang tumagos sa kanyang balikat.
Ang kutsilyo sa kamay ng asong tagasunod ay kasabay na nahulog. Sa sumunod na segundo, agad na lumitaw ang figure ni Su Chen sa harap ng ilang tao. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng mga foreign students. Malakas na sumigaw sa sakit ang asong tagasunod. Lumapit sina Wang Lin at Wu Tao at binugbog siya ng husto. Pagkatapos, kinuha ang kanyang student ID card. Ngunit natuklasan na wala ni isang school point ang asong tagasunod na ito. Ang kanyang mga school points ay nailipat na lahat ng mga foreign students. Isang foreign student ang nagsalita. Walang bahid ng galit. Sino ka? Hindi masama ang iyong lakas. Sinulyapan din siya ni Bill. Pagkatapos ay ngumisi. Pwede na rin. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong palitan siya bilang aking aso. Ibigay mo sa akin lahat ng iyong school points. At bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sumama ka sa akin. Ito ang iyong sukdulang karangalan. Karangalan mo mukha mo. Talagang nagalit na si Su Chen. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang umikot. Isang matalas na aura ang kumalat. Ang yabang mo. Hindi mo pinahahalagahan ang ibinibigay sa iyo. Kung gayon, mamatay ka na. Siya rin ay nasa 6-star Chi and Blood Realm Cultivation. Ngunit ang kanyang kaharap ay isang walang kapantay na eksperto tulad ni Su Chen. Nang makita ito, agad ding kumilos ang iba pang mga foreign students. Sina Wang Lin at Wu Tao sa tabi ay matagal nang hindi makatiis. Sumugod para makipaglaban. Gayunpaman, sa ilang hininga lang, si Biao ay nakahandusay na sa lupa. Binugbog ni Su Chen hanggang maging parang panda ang kanyang mga mata. Lintik, baboy na patay. Naglakas loob kang saktan ako. Lagot ka na. Ire-report kita sa itaas. Papagbayarin kita ng buhay mo. Pak, sinampal siya ni Su Chen. Ang suntok ay direktang nagpatalsik ng ilang ngipin ni Bill. Ikaw ang bumasag ng mga binti nila. Tama ba? Nang marinig ito ni Biao, mayabang pa rin ang kanyang mukha. Oo, ano ngayon? Ako ay mula sa marangal na imperyo ng araw na hindi lumulubog. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi ka palalampasin ng inyong din. Ihahagis niya kayo para patayin para mapakalma ang galit ng imperyo ng araw na hindi lumulubog. Tinatamad ng makipag-usap pa si Su Chen. Isang sipa ang direktang pumilay sa dalawang binti ni Bill. Sumigaw sa sakit si Bill. Nagmumura, ngunit dinampot siya ni Su Chen ng bato at isinubo sa kanyang bibig. Ang iba pang mga foreign students ay pinilayan din at tinakpan ang mga bibig. Pagkatapos, ang kanilang mga student ID card ay hinalughog lahat. Umabot sa 10.000 ang kanilang mga school points. Direkta itong inilipat lahat ni Su Chen. Saka lang niya tiningnan ang asong tagasunod na nakahandusay sa lupa. Talagang nakakasuklam ang mga foreign students. Ngunit ang asong tagasunod ang pinakakasuklam-suklam. Takot na takot ang asong tagasunod. Anong gusto niyong gawin? Gusto pa sana niyang lumaban. Ngunit halatang walang saysay. Walang sinabi si Su Chen. Direkta siyang binugbog ng husto. Isinabit. At binugbog. Mabilis. Sa ilalim ng salit-salitang pambubugbog ng tatlo. Ang asong tagasunod ay huling hininga na lang ang natitira. Habang nangyayari ito, 4 na dating estudyante mula sa law enforcement team ang dumating. Sila ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan. Matapos dalhin ang 3 estudyanteng nabalian ng binti, saka lang nila kinuha ang mga foreign students. Bago umalis, sinabihan lang nila si Su Chen. Huwag kang gagawa ng krimen. Matapos isabit ang asong tagasunod, inukit pa ni Wang Lin sa mukha nito ang 2 salitang, Han Jian, traidor. Putang ina, galit na galit ako sa ganitong klaseng tao. Pagpasok sa akademya, isa-isa ko silang bubugbugin. Walang tigil din sa pagmumura si Wu Tao. Sinuntok pa ulit ang asong tagasunod bago tumalikod. Kaklase, sandali lang. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa. 3 hanggang 5 dating estudyante ang muling hamarang sa kanilang 3. Mainitan ang ulo ni Wang Lin. Itinutok niya ang kanyang Zanma daw sa isang dating estudyante. Anong kailangan nyo? O gusto nyong agawin ang aming mga school points? Umalis na kayo agad. Sinabi rin ni Wu Tao nang may mapanuyang tingin. Kanina, walang lumabas na dating estudyante. Ngayon, biglang may lumitaw na ilan. Nang marinig ito, nahiya ang mga dating estudyante hanggang sa gustong maghukay ng butas para pagtaguan. Mayroon din kaming sariling mga paghihirap. Ang grupong iyon ay may mga pribilehiyo. Ngunit hindi pa nila natatapos ang kanilang sinasabi. Nagalit na si Wang Lin at sumugod. Duwag. Kung duwag ka, sabihin mo ng duwag ka. Sa harap niyo mismo inaapi ang inyong mga kababayan. Tapos may mukha pa kayong magtago. Kung ako kayo, mas gugustuhin ko pang pilayin ang sarili kong cultivation at umuwi para maghakot ng dumi. Kapag naghahakot ng dumi, takpan niyo ang inyong mga mukha. Hindi dahil sa takot sa baho, kundi dahil nakakahiya. Walang pakundangan si Wang Lin.
Pinagalitan niya ang mga dating estudyante hanggang sa wala na silang mapagtaguan. Nagalit din si Su Chen at nagtanong. Ang mga martial artist ba ng Huaxia? Kailan pa naging ganito kaina? Kung sabihin nilang hindi nila alam o hindi nakita. Pwede pa, pero nakita na nila lahat. Tapos nagtatago pa sa dilim at nagkukunwaring hindi nakikita. Sa totoo lang, nakakainis pakinggan. Ang mga taong iyon ay pawang mga nakababatang estudyante nila. Ngunit pinanood lang nila na binabasag ang mga binti ng kanilang mga nakababatang estudyante at pinapahiya. Ito ang pinakaikinagagalit ni Su Chen. Yumuko ang mga dating estudyante sa kahihiyan. Hindi alam kung paano sisigot. Pakiramdam nila ay wala na silang mukhang may haharap. Wala na silang magawa. Takot sila. Matapos silang pagalitan, hindi umalis si Su Chen. Sa halip ay tiningnan sila. Ano, gusto nyo pa bang agawin ang aming mga school points? Isang payat na lalaki, na may matang parang daga, ang nagsalita, hindi naman aagawin. Hihiram lang ng kaunting school points. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang takpan ng isa pang tao ang kanyang bibig. Gusto pa sanang magpaliwanag, ngunit ayaw nang makinig pa ni Su Chen sa kanilang paliwanag. Direkta siyang kumilos. Iwinasiwas ang Long Yuan sword. Pumulandet ang sword aura, ang kanyang napakagaling na sword technique, na parang isang sword immortal na bumaba sa lupa, ay naging dahilan para hindi makaiwas ang mga dating estudyante. Natataranta silang sumasangga. Malakas na nagmura si Wang Lin. Aagawan niyo kami, kung hindi namin kayo aagawan. Dapat magpasalamat na kayo. Iwinasiwas niya ang kanyang Zanma daw. Isang nakakatakot na Daochi, Saber Chi, ang lumabas. Wala pang isang minuto. Napabagsak na niya silang lahat sa lupa. Ngunit hindi tumigil si Su Chen. Sa halip ay dinaganan niya ang mga dating estudyanteng ito at binugbog ng husto. Isang matinding bugbugan. Si Wu Tao naman ay binaligtad ang kanyang mahabang sibat. Ginamit ang hawakan nito na parang bakal na pamalo. At walang tigil na hamampez. Mas malala pa si Wang Lin. Dinampot niya ang isang malaking bato sa tabi at walang habas na ipinukpok. Hanggang sa mabasag ang bato. Ang mga kaawa-awang sigaw ng mga dating estudyante ay yumanig sa buong Luotian. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang mga miyembro ng law enforcement team na nanunood mula sa malayo ay kumaibat ang mga gilid ng bibig. Ngunit hindi sila nang ahas na lumapit para pumihil. Ang mga bagong estudyante ngayon ay talagang napakabayantay, abnormal, perverted. Bawat isa sa kanila ay nasa Chi and Blood Realm cultivation lang. Ngunit inaapi nila ang mga dating estudyanteng ito na nasa Chi Si Realm. Sobrang mayabang. Pinagpaygan ni Su Chen ang kanyang mga kamay. Dinampot ang wrench na nahulog sa lupa. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ni Wang Lin at Wu Tao. Isinuksok niya ito pabalik sa kanyang damit. Umubo si Su Chen at nagsabi, Coco, mahilig ako sa makina. Kaya normal lang na may dala akong wrench. Diba? Walang sinabi sina Wang Lin at Wu Tao. Talagang hindi ka mabuting tao. Sino ba namang matinong tao ang magdadala ng wrench kapag nasa labas? Hinalughog nila ang mga student ID card ng mga dating estudyante at muling nakakuha ng 6,000 school points. Isinabit niya silang lahat sa puno bago umalis. Nang makalayo na ang tatlo, saka lang ng ahas na lumapit ang mga miyembro ng law enforcement team. Nagmamadaling ibinaba sila, pagkatapos ay walang lingon-likod na dinala sila pabalik sa akademya para gamutin. Kalahating araw pa lang ang nakalipas. Mahigit 20.000 school points na ang nasa kamay ng tatlo. Ito ay talagang isang napakalaking numero. Dahil kahit hatiin pa nila ito ng pantay-pantay. Bawat isa ay magkakaroon ng halos 7,000 school points. Maging maraming dating estudyante ay walang ganyang karaming school points. Marami pang dating estudyante na ilang school points lang ang natatanggap bawat buwan. Matapos kumalat ang balita mula sa law enforcement team, ilang dating estudyante ang naging interesado. Hindi naniwala, at sadyang hinanap ang tatlo. Ngunit walang eksepsyon. Lahat sila ay binugbog ng husto. Tama iyon. Talagang walang pakialam. Pagkatapos bugbugin, lahat ng school points ay inilipat. Pagkatapos ay isinabot ang tao. Hindi pa natatagalang nakasabit. May mga miyembro na naman ng law enforcement team na palihim na dumating para ibaba sila at dalhin para gamutin. Siguro dahil sa nangyari sa mga foreign students kanina. Galit na galit ang tatlo. Ang kanilang impresyon sa mga dating estudyanteng ito ay sobrang sama na. Sa bawat kilos nila, gumagamit sila ng killing moves. Napakalupit. Sa sandaling ito, nanginginig ang ilang dating estudyante. Nanunumpa sila. Talagang hindi sila pumunta para guluhin si Su Chen. Ngunit wala siyang pakialam. Basta makita niyang dating estudyante. Hinaharangan niya agad. Isang dating estudyante ang nagmamadaling nagsabi. Nakababatang kapatid, kalma lang. Kalma ka lang muna. Una,
Talagang hindi kami pumunta para guluhin kayo. Pangalawa, kami ay kabilang sa law enforcement team na nagpapanatili ng kaayusan. Hindi kami mga kalahok sa kompetisyon na humahad lang sa inyo. Huwag na huwag kayong magkakamali. Hinayupak, gusto mo pa akong lokohin? Ibigay nyo na ang inyong mga student ID card. Ako na ang bahala. Umugang ang Long Yuan sword. Umikot ang sword aura. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ng ilang dating estudyante. Ang bagong estudyanteng ito, napaka-brutal. Putang ina, kapapasok pa lang. Naunawaan na agad ang sword aura. Maging ang kasalukuyang pinuno ng Luocheng Technical College Student Union. Nadalubhasa sa sword daw at may pinakamalakas na sword technique sa lahat ng estudyante ng Luocheng Technical College. Ay bahagya palang nakakaunawa ng sword aura. Isang pang dating estudyante ang nakakilala kay Su Chen. Tingnan mo siyang nakaitim. Hindi ba tiyon ang lalaking may dalang wrench? Nakababatang kapatid. Kalma ka lang muna. Talagang kami ang law enforcement team. Ngunit wala siyang pakialam. Binunot niya ang kanyang espada at diretsong sumugod. Sina Wang Lin at Wu Tao ay lalo pang walang pakialam. Dala ang kanilang mga espada at sibat. Sumugod para makipaglaban. Mabilis na nadaganan sa lupa ang mga dating estudyante ng law enforcement team at binugbog ng husto. Ang kanilang mga school points ay inagaw din lahat. Pagkatapos ay isinabit. Putang ina, law enforcement team pa. May mukha pa kayong magsabi niyan. Noong nanggugulo ang mga dayuhang demonyong iyon. Bakit hindi kayo lumabas para magpanatili ng kaayusan? Pinutol ni Su Chen si Wang Lin. Anong law enforcement team? Kalokohan. Ang inaagawan natin ay ang mga dating estudyanteng kalahok sa kompetisyon. Anong law enforcement team ang papasok sa competition venue? Natigilan sandali si Wang Lin. Agad na naintindihan ang ibig sabihin ni Su Chen. Tama, putang ina. Halatang mga dating estudyante pa. Tapos magkukunwaring law enforcement team. Akala ba nila hindi natin alam? Pagkasabi nito, nagmura ulit siya at umalis. Naiiyak na ang mga dating estudyante ng law enforcement team. Putang ina, baligtad na ang mundo. May katwiran pa ba? Nang makalayo na ang tatlo. Saka lang sila ng ahas na hirap na kunin ang kanilang mga telepono para tumawag. Mabilis na isang matipunong lalaki ang dumating para iligtas sila. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Pagkatapos, isang mensahe ang ipinadala sa grupo ng mga dating estudyante. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Ang tatlong bagong estudyanteng magnanakaw na iyon. Pati mga miyembro ng law enforcement team ay inaagawan. Lalo na iyong nakaitim. Sobrang brutal. Hindi talaga nakikipag-usap ng matino. Kapag nakita nyo sila, tumakbo na kayo agad. Huwag nyong subukang makipag-usap sa kanila. Nang may padala ang mensaheng ito, sumabog ang buong grupo ng mga dating estudyante. Ang mga bagong estudyante ngayon, ganyan na kayabang, pati mga miyembro ng law enforcement team, nangangahas na saktan. Ito ay isang ganap na panghahamon sa autoridad naming mga dating estudyante. Hindi ito maaaring palampasin. Talagang hindi maaaring palampasin. Mabilis na natabunan ang mensahe. Mayroong hindi naniwala, mayroong nahirapang maniwala, at mayroon ding nag-isip na ang tatlo kina Su Chen ay talagang may kaunting kakayahan. Hindi maaaring maliitin. Tanging ang mga dating estudyanteng nabugbog ng husto ang nanahimik lahat. Binasa ni Lu Qingfeng ang mensahe sa kanyang telepono. Medyo seryoso ang kanyang ekspresyon. Halatang naging interesado na siya. Ganyan kalakas ang tatlong bagong estudyanteng ito. Interesante, bilang pangalawang pinuno ng student union. At nasa 6-star Cheesy Realm. Ang kanyang cultivation ay tiyak na pinakamalakas sa mga dating estudyanteng kalahok sa pagkakataong ito. Isang tao sa tabi ang nag-report. Kakatanong ko lang kay Old Chin mula sa law enforcement team. Kinumpirma niyang mayroon ngang tatlong napakalakas na bagong estudyante. Sa buong daan, binubugbog nila ang mga dating estudyante. Pati mga miyembro ng law enforcement team ay sinasaktan. Sa madaling salita, basta makakita ng tao, inaagawan. Ngayon, baka mayroon na silang halos 30.000 school points. Nang marinig ito, ngumiti si Lu Qingfeng. Mukhang ilang matitinik na tinik ang mga ito. Gusto ko pa naman ang mga ganyang tinik. Pagkasabi nito, diretsong pumasok si Lu Qingfeng sa Luoshan. Kasabay nito, mayroon ding mga grupo ni na Jiang Xinyi at Mo Hankong. Silang tatlo ang pinakamalakas sa mga dating estudyante sa pagkakataong ito. Matapos basahin ang balita, lahat sila ay naging interesado. Gustong tingnan ng tatlo kina Su Chen. Tanging si Bai Qingyan lang. Matapos basahin ang mensahe sa grupo, ang hindi mapakali sa pag-aalala. Takot na makatagpo ni Su Chen ang tatlong brutal na magnanakaw na iyon. Hindi ba't sinabi na, ang tatlong magnanakaw na iyon, basta makakita ng tao, inaagawan, pati mga miyembro ng law enforcement team. Hindi pinalalampas. Talagang brutal.
Sa sandaling ito, ang tatlo kina Su Chen ay mayabang pa ring naglalakad sa Luoshan. Ang ibang mga bagong estudyante ay palihim. Halos gustong maghukay ng tunnel para makapasok sa akademya. Kumpara sa kanila, sila ay talagang dalawang magkaibang sukdulen. Sa sandaling ito, matapos ayusin ang ilang dating estudyante, napunta ang tingin ng tatlo sa isang lalaking estudyanteng matangkad at tuwid ang tindig. Puti na parang nyebe ang buhok. Ang mga mata ng lalaking estudyante ay parang sulo. May dala siyang mahabang espada sa likod. Nakatayo siya roon na parang isang matalas na espada. Napapalibutan ng sword chi. Tinitigan siya ni Wang Lin. Sinulyapan ng ilang beses, at nagsabi, 7-star chi and blood realm. Mukhang bagong estudyante. Napunta rin ang tingin ni Su Chen sa kanya. Ang lalaking estudyanteng ito ay nagbibigay sa akin ng napakalakas na pakiramdam. Kumunat ang noo ni Wu Tao at nagtanong. Sandali, puting buhok na may dalang espada, ikaw si Dong Yu. Nabasa na niya ang impormasyon tungkol kay Dong Yu sa listahan ng mga bagong estudyante. Ang cultivation ng taong ito ay talagang pinakamataas sa mga bagong estudyante ng batch na ito. Nasa 7-star chi and blood realm na. Kasabay nito, tinagurian din siyang isang KYE, prodigy, na kayang lumaban ng lampas sa kanyang antas. Narinig na may isang chi si realm martial artist na namatay sa kanyang mga kamay. Sa normal na sitwasyon, ang lakas at talento ni Dong Yu ay sapat na para makapasok sa Imperial Sect. Ngunit hindi alam kung anong paraan ang ginamit ng Dean para maloko siyang pumunta sa Luocheng Technical College.